Ito ang DWDD 1134 kHz Patropa Radio. Iba tayo! Sa bawat paglipas ng araw, hatid ng pagsubok ng magkaminsan ay sumisira sa magandang pangarap. Ano man ang iyong pagkatao, noon at ngayon, huwag kang padadala sa mga pangyayari, sapagkat sa bawat balaki ng likha, kasama ka, kaibigan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWWD, Radyo Kawal Pilipino. Kasama ka, kaibigan. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call my name and I'll be there. Magandang gabi, Luzon, Mega Manila. Narito na naman po ang ating palatuntunang Kasama Ka, Kaibigan. Ang palatuntunang Kasama Ka, Kaibigan ay ang palatuntunan po ng Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay impormasyon sa 14 na batang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ito po nyo kaibigan, ang balagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual po. Kasama po natin po naman Technical Director, si Engineer, Sergeant Dexter Urata, Philippine Air Force. At siyempre po, kasama natin si kasamang Redentor Oro. Magandang gabi po at samahan niyo po kami ni Carmel sa loob ng isang oras na itong Okay, magandang gabi po sa ating Group Commander Major Alvin M. Maneha, Philippine Army. Sa ating Deputy Commander, Station Manager, Captain Aldrin Almendras, Philippine Army. Sa ating pong Commander, si RSAFP, Major General Benvenido Datuin Jr., AFP. At sa ating Chief of Staff, General Carlito Galvez Jr., AFP. Magandang evening sa lahat po ng mga katutok sa atin through radio, ang 1134 kHz AM band, at siyempre po, Patropa DWW, live on Facebook. At magandang evening po kay Lieutenant Jerome Macuba, Philippine Army, ating po naman Project Officer ng Project Kapagdaka, Department of National Defense, at sa lahat po ng mga kasama natin sa ating sektor ng may kapansanan, magandang evening. At bukas po, meron tayong gagawing pagpupulong, ating panawagan sa ating mga kasama sa ating po namang audit team ng Tourism and Transport Accessibility. Andyan, sa MMDA. Magkita-kita po tayo. Makikita niyo po ako, pero kayo hindi ko makikita. Pero okay lang po yun, sapagkat maririnig ko naman po kayo. Ayan, di ba, Redentor? Oo nga. Sabi ko nga, oo nga eh. Okay, magandang evening. Siyempre kay Miss Vicky Villanueva ng Assumption University, Bangkok, Thailand, kay Achan Yenyen, at siyempre kay Sarina. Magandang evening sa lahat po ng Class 69 sa Alamata Elementary School. Advance happy birthday. Magbe-birthday si Secretary Eduardo Emanyo ng DILG. Advance happy birthday. Bukas po alam ko 26 eh. Si ating po mga kasama sa ating pong katipunan ng mga kawalan may kapansanan Incorporated, kay Captain Oscar J. Talion, Philippine Navy retired, at Colonel Augusto Flores Jr., Philippine Army retired. Magandang evening po sa lahat po ng opisyales at membro. Magandang evening sa inyo. At biglang balita, Redentor Oro.
Ang tagal. Yan. Oo. Gusto nilang gawing pamantayan ang pamusong isla ng Boracay sa lahat ng mga resort sa Pilipinas. Makaraan ang inspeksyon nito sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ayon kay DILG OIC Secretary Eduardo M. Año, bagamat maaari na muling bumisita ang mga lokal at banyagang turista sa Boracay sa pagbubukas nito sa ika-26 ng Oktubre, aabutin pa ng 2 taon para makumpleto ang rehabilitasyon ng isla. Sinabi pa ni Anyo na ang mga problema sa paglabag sa batas, kalikasan sa Boracay ay naayos na sa loob ng 6 na buwan na rehabilitasyon nito. Matatanda ang binuo ni Pangulong Duterte ang Boracay Interagency Task Force na kinabibilangan ng DILG, Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of Tourism o DOT upang ipatupad ang mga patakaran para isalba ang Boracay. Yan din ang salba, no? Isasalba ang Boracay. Ayan, talagang dapat po siguro sa ating mga iba't ibang bayan, syudad, lalawigan na mayroon pong magagandang tanawin na talagang dinarayo ng mga turista. Atin pong tingnan yung kaligtasan at maiwasan ang pagkasira ng natural na mga bagay ng ating magagandang tanawin sa buong Pilipinas. Susunod-sunod na yan. Alam natin, mayroon pang sa bahagi ng Palawan, napakaganda ng araw, ngayon po, maganda pa rin, kaya lang madumi na, katulad ng Boracay, buti po, narehab pa, at talagang, sana ay ingatan na, at maiwasan na rin yung pag-abuso, sa kalikasan, lalong-lalo na po sa mga karagatan natin, sapagkat tayo po ay isla na napapaligiran ng tubig, na talagang dito po tayo, masasabing po, pwede pong umangat, katulad yung ating fishing industry, yung tourism, lahat po na nasa Pilipinas na kailangan lang po siguro ay pag-ibayuhin natin ang pag-iingat na wag itong masira at mapakinabangan ng ating mga susunod pang lahi, dapat yung mga ngayon na mga namumuno, lalong-lalo na sa departamento na nakakaalam sa kalikasan, ay talagang ito ang ating pong maging masusing pagbabantay. Ang DILG, lahat po nasa ngayon ng pamahalaan na may kinalaman po, siyempre, sa tourism. Katulad ng DOT, Department of Tourism, na alam naman natin sa pangunguna po ng member na Romulo Puyat, talagang magiging maayos ito. At yan, isa yan redentor doon sa pagpupulungan natin bukas na yung accessible tourism, kakakibat niyan yung accessible transportation. Kasi kung walang accessible transportation, paano yung mga turista, lalong-lalo na yung ating may kapansanan, yung mga senior citizens, nasisiguraduhin ng ating grupo, ng audit team, na sa pamamagitan po ng MMDA, kasama ang PINATE, ang Philippines International Network on Accessible Tourism, ang MRRD NECC sa pamumuno ni Mr. Errol Barba at lahat-lahat ng mga kasama. Ito po ay ating pong babantayan at i-audit natin yung dapat na nandyan, yung accessible features, dapat andun yung mga espesifikasyon, yung mga tinatadhana po ng Batas Pambansa 344. Okay, at biglang balita, Redentor. Balitang Boracay pa rin, Carmel. Nasa 18 lokal na at opisyal una opisyal ang sinampahan ng kasong administratibo dahil sa hindi maayos na pamamalakad sa isla ng Boracay. Ay kay DLG OIC Secretary Eduardo Año sa naturang bilang 17 opisyal ang sinampahan ng kasong administratibo dahil sa kapabayaan at conduct prejudicial
to the best interest of the service, habang ang isa naman ay kinasuhan ng grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ipinaliwanag ni Anyo na sa soft opening ng katapusan ng buwan ng Oktubre, tanging mga establishmento na mayroong gumaganang sewerage treatment plants o STPs ang papayagang mag-operate. Matatanda ang nagpalabas ng direktiba ang Boracay Interagency Task Force sa mga residente at establishmento na magpagawa at gamitin ang mga STP sa pamagitan ng clustering o hiwalay na treatment plants upang maging malinis at ligtas ang karagatan ng Boracay mula sa water o wastewater. Okay, binabati po natin ang siklista at motorista ng Pilipinas, panguna po ni ASEC. Dating ASEC, Mark Tolentino, Attorney Mark Tolentino, sila Mr. Boycon, ayan, lahat-lahat po ng mga kasama sa buong Pilipinas. Magandang evening sa inyo. At magandang gabi po kay Errol Barba, ang chairman po, national chairman ng PWD Council ng MRRD NECC. At siyempre po, Doc Toto de la Cruz ng Pambansang Koalisyon ng mga may kapansanan para sa pagbabago. Magandang evening sa inyo. Good luck po para maisakatuparan natin yung pagkakaisa ng sektor ng may kapansanan. Lahat po ng kumikilos na leaders, tama po yan. Ha? Gawin natin po pakinabang ang pagkakaroon ng isang malakas na sektor ng may kapansanan. At binabati rin po natin, siyempre, yung ating soldiers with disability, di ba? Lalong-lalo na yung mga naandyan po sa AFP Medical Center sa Heroes Ward. Magandang gabi sa inyo. At sa lahat po ng dako ng ating bansang Pilipinas, no, yung ating mga may kapansanan, talagang andyan po sila, nakatutok din sa ating palatuntunan, no, sapagkat dito po nyo malalaman ano po yung mga pagbabago, katulad nga po nung ating binabanggit na magkakaroon po ng pagpupulong para sa access audit ng tourist access at yung transportation access ay mailagay po natin yan ng maayos, ano? Lalong-lalo na po sa transportasyon padating na mga katulad ng Todos Los Santos o itong November 1st, yung All Saints Day, na alam natin maraming bibiyahe. Alam niyo po kasi kaya sinasaalang-alang yung lalo na po yung access audit ng transportasyon. Yung accessible po ito ayon dun sa Batas Pambansa 344. Andyan dapat po yung mga yung accessible comfort rooms, accessible na waiting areas, accessible na pati na po yun sa mga nagpapadede ng kanilang mga anak. Ayan, kailangan po ay talagang meron silang isang lugar na doon po nila gagawin yung mga bagay, no, na kinakailangan. Bahagi po yan ng sinasabi po dun sa accessibility law, no. Kaya congratulations sa mga leaders po natin na alam natin public service yan, walang anumang inumalasyon yan, but patuloy po ang paglilingkod na nagsasama-sama, at sa pamamagitan nga po ng engagement natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, na sila po naman mismo ay talagang namumulat na dapat ay kumilos na at ma-implement ng ayos yung mga batas para po sa may kapansanan, no? Yung Batas Pambansa 344, accessibility law, number 1 po yan, na talagang iyan po ang kailangan. Bakit ang hindi po? Sapagkat kung kailangan natin ng accessible tourism o wala pong accessible transportation, wala pong saysayan. At yung pong mga employment, sinasabi natin, livelihood programs ng gobyerno, kung wala po, at mga trabaho na ibibigay ng gobyerno para sa ating mga may kapansanan, kung wala pong accessible transportation, paano na po sila pupunta doon? Hindi ba? Kung ang sweldo ay minimum, magta-taxi, halimbawa naka-wheelchair, wala naman po mga jeepneys na accessible, no? Ang pinaka-accessible lang sa jeepney, yung pong, katulad ko, bulag. Pagka sumakay, ako po minsan ayaw pa nga po nilang pumayag, na dapat po, yung pagsakay mo sa jeepney, yung unang-unang upuan, kaliwat kanan, no? Pag-akyat ng jeepney, ay dapat po ay nakareserve yan sa PWDs.
or persons with disabilities. Kaya lang po, mayroon pong iba talaga na, ewan ko po, parang wala pa rin, ano? Kailangan po bang magkaroon ng diskusyon na dapat doon, ang nangyayari, katulad ko, bulag po ako. Pag ako'y pinapunta doon sa unahan, malaking problema. Nagagalit yung marami, Redentor, di ba? Kasi hindi ko alam kung saan ako makahawak doon. Hindi naman po pwede hindi ako humawak. Tumatakbo yung jeep, di ba? Kung minsan, nabutin lang, mga tuhod yung nahahawakan ko. Di ba? Redentor, kaya yan po, dapat kung ano po yung sinasabi po ng batas, dapat po ma-implement, no? Kaya yan po, accessible transportation para accessible ang lahat ng oportunidad para po sa sektor ng may kapansanan. Biglang balita, Redentor. Sisimula na ng Department of Public Works and Highways, Isabela 1st District Engineering Office ang road construction o soldier paving sa Junction National sa Santa Victoria Road sa lungsod ng Ilagan sa Isabela. Nabatid na ang proyekto ay nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso na kinapapalooban ng pagsisemento ng halos 2,000 metro ng kalsada na may lapad na 3 metro at kapal na nasa 280 mm. Sa sandaling matapos ang proyekto ay magkakaloob ng mas epesyenteng biyahe para sa mga mamamayan at mga kargamento mula sa mga barangay tungo sa mga commercial centers. Siniguro ni District Engineer Evelyn C. Costales na matatapos ang proyekto sa Nobyembre ngayong taong kasalukuyan. Okay, yan po naman ang biglang ulat ng Redentor. Oro, natuwa lang ako doon sa 2,000 metro. Hindi pa sinabing 2 kilometro. Ano? Pinadami, no? Ayan po, 2 kilometrong pagawain, no? Para sa kalsada. Sana po kahit 2,000 kilometro lang yan, mailigay sa ayos, diba, Redentor? Yung bang talagang mga 2 taon buo pa rin. Hindi yung 2 araw pa lang itoklap na. Ano? Pero wala na dyan, palagay ko. Sapagkat siyempre, yan ay nagiging, sabi nga natin, basta't sila may malay, alam nila na ayaw ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng korupsyon. Alam mo, pagka ganyan yung pagkakagawa, parang marshmallow, yung semento, talagang hindi tatagal yan. Tapos nun, 2 kilometro lang, ang ginawa, isusunod naman, paghuhukay naman ng ibang mga utility service, di ba? Tulad ng waterworks, mga ganyan, mga landlines, mga communication line, susunod po yung pagbabaklas niyan. Talagang walang mangyayari. Sabi nga gawa, sira. Kaya yun po, no? At re-relate natin yan sa mga pangangailangan ng ating mga may kapansanan. Hindi lang po may kapansanan, kasi po, pasensya na po, ang programa natin para sa may kapansanan sa 14 na batayang sektor na kung saan po nakapaloob iyan sa ating National Anti-Poverty Commission. Alam mo ba yung National Anti-Poverty Commission, Redentor? Ano to? Isa to ng gobyerno na nasa ilalim ng Pangulo ng Pilipinas, under Office of the President ito. At ito ngayon na pinamumunuan ng isang bagong OIC na pinalitan, pumalit kay Secretary Lisa Masa na nag-resign. Itong National Anti-Poverty Commission, andito yung sinasabi ko nga sa iyo, 14 na batayang sektor, nakinilala ng batas na ito yung mga disadvantaged sector. Andito yung senior citizens, persons with disability, at mga katutubo, estudyante, bata, cooperatives, at iba't iba pa. 14 yan, Redentor. At isa rin ito sa, alam ko, nung binigyan talaga ng pagkakataon sa tinatawag na party list law. Sapagkat kung tutusin, ito yung disadvantage, ito yung, kumbaga, hindi represented doon sa ating Kongreso, at talagang may pagkukulang yung representasyon na dahil dito sa party list ay sana ay nagkaroon, kaya lang nabago yung pagtingin ng marami dito sa party list. Ang nangyari, kahit sino na lang na mayroong kakayahan, na kahit anong
wala sektor na nire-represent, ay bumalaot na rin, lumahok sa party list election. Kaya meron pa nga dyan yung security guards, di ba? Na hindi naman security guard yung nagre-represent. Kaya dapat po, siguro kung meron silang sinasabing nire-represent na yung underprivileged or underrepresented na sektor sa Kongreso o saan man, dapat ito po yung tingnan natin. Halimbawa, sinasabing sektor ng mga katutubo, makita mo naman doon, walang katutubong kasama doon sa nire-represent. Pag-isipan natin na hindi po ito tamang iboto, no? Ayan po ay paalala natin para alam natin kung ano yung party list. No? Ito pong party list ay talagang pattern po yan doon sa mga sa ibang bansa na talagang binigyan ng pagkakataon yung mga marginalized sector na ma-represent sa Kongreso, no? Doon sa legislative body ng mga bansa na kung saan atin pong hirapyaw yung nabanggit na party list. Kaya dapat meron pa nga makapagpapaliwanan niyan, Redentor, para talagang hindi maaksaya, hindi masayang. Iba kasi hindi pinapansin yung nabanggit na party list election. Makita nila doon sa balota, party list, binabaliwala na lang, binablanko. Lagyan niyo po ito kasi maaaring kayo po ay bahagi ng sektor na talagang masasabi po natin na hindi po represented or talagang marginalized na kailangan po ng representasyon, no? Kaysa po ang iligay natin dyan yung alam naman natin pinangungunahan ng mga oligarko, mayayaman, na ginagamit na lang pong kumbaga palibasa po, halimbawa tapos na yung term, maraming ganyan, Redentor, tapos na yung term, 3 term, lilipat yan sa party list, no? Mapapansin mo yan, makikita mo doon sa mga nag-file ng party list, ano nila, yung candidacy ng partido, ay tingnan mo kung sino yung mga nasa likod nun. Karamihan ay mga tapos ang term, tapos mga yung pong mga hindi na accommodate sa partido na malalaki, doon sila po yung pinaka last resort nila para makapalaot pa rin sa politika at manatiling nasa kapangyarihan. Kaya aralin natin yan, mga kababayan. Ito po ay ating pagpapaliwanag at siyempre humuhugong na rin, di ba, Redentor? Ang darating na eleksyon. Ano ito May 2019. Nangangamoy na. Di ba? Kaya dapat po, wag lang amoy. Titigan natin. Busisiin natin. Ano yung nasa likod na. Di ba? Talagang nakakagulat ngayon. Merong mga bayan na walang kalaban. No? Nakakalungkot. Para bang talagang ano ba yan? Di ba kaya nga magdadaos na eleksyon, ginagastosan niya ng pamahalaan para magkaroon ng pagkakataon kung sino yung talagang mga pwedeng mag-lead na tao sa puso po ang serbisyo publiko. Di ba, Redentor? Oo nga. Okay, at siguro kung magbabalita ka, baka mabitin, Redentor, no? Baka may babatiin ka na lang. Ay, binabati lang natin si Mr. Mads Pangulima na nakikinig ngayon dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue malapit sa kanto. Ang haba ng Commonwealth Avenue, Redentor, malapit saan sa doon? Tandansora Avenue. Ayun. So, batiin mo na, nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Baka nandun na sa may circle. Oh. Kahabaan yun Naglalakad ba si Mads? Mads, magandang gabi sa'yo, no? At binabati ko rin yung mga kaibigan nasa kahabaan naman ng Aurora Boulevard. Yan, lahat po ng mga drivers ng jeepneys. Yan, talaga nasa kahabaan ng Aurora Boulevard. Yan, kasi nagbibiyayan Yung mga PUJs na biyayang Montalban, Cubao, Rodriguez, Rizal. Ako, talaga namang napakatutulan yan, Redentor. Grabe, nagtsatsa pa mga jeep yan. No? Kaya hindi ako po sumasakay ng jeep na biyayang Montalban, Cubao. Ano? Kaya nakakalungkot, no? Lalo pagka nasakay ka dyan, meron kang makakasabay ng mga may edad.
sisitahin ng mga may edad po yung mga drivers. Daan-daan naman, at tinaan yung stereo, alam mo salita, bumaba kayo. Aba, tignan mo ako, kahit di ko nakikita yung nagsasalita, alam ko may edad na, matanda na. Kasi pati pagsasalita niya, alam mo, meron ng garalgal. Tapos, kaya ko alam na matanda talaga. Halimbawa, pumara, napakatagal bago nakababa. Kaya sasabihin mong, hindi ka na matatanda. Yan sana ang isipin natin. Hindi naman habang panahon, nakakapagmaneho ka, na ginagawa mo pang parang dancer yung jeep mo, nagcha-cha-cha. Oh, ang galing yun. Diyan po sa biyaheng Redentor, Mali, biyaheng Mali, galing Mali. Yung madalas natin masakyang mali. Di ba? Mali, di ba? Yung diyan po, biyaheng City Hall, Mali, sa San Mateo. Abay, alam ko, yung mga drivers din yan ay galing sa driver ng biyaheng Montalban, Cubao. Kasi ganoon din ang estilo ng pagmamaneo. Preno ng preno. Talagang, preno ng preno. Siguro mga dating driver to na truck ng basura. Hindi po, dapat jeep na i-drive nyo. Kasi ang sakay nyo po, tao. Hindi yung parang basura yung sakay nyo. Di ba? Kaya kailangan magpakilala na tayo ng ating himpilan. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo po yung nakatutok sa 1134 kHz, DWWD, Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 minuto, makalipas po ang ikapito ng gabi. Sa pagising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo. Iba't ibang uri ng kwento, mapapakinggan dito. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa buong mundo. Makinig na sa katropa, dito di ka mag-iisa. Makisaya, makibalita, makiawit sa musika. Sabay-sabay at sama-sama tungo sa pagkakaisa. The best at bida ka dito sa Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Okay, muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan kasama kakaibigan. Kasama po rin po natin ating po Technical Director Sergeant Dexter Orata, Philippine Air Force. At siyempre ito pa rin po niyong kaibigan na bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino sa Pascual po. Kasama natin, Redentor Oro. ayan, biglang balita, Redentor. Mga unit at opisyal ng CRS-AFP tumanggap ng parangal. Tumanggap ng parangal at pagkilala ang ilang unit at opisyal ng Civil Relations Service o CRS, Armed Forces of the Philippines. Kinalala ang husay at galing sa public service ni LTC Emmanuel Garcia, Operation Officer ng CRS, matapos nitong tanggapin ang Pillars of Youth Leadership Award sa isinagawang Second Alumni Night of National Youth Parliament na ginanap sa Waterfront Hotel, Davao City noong ika-24 ng Oktubre ngayong taon. Binigyan din ng parangal ng Senado ang 7th Civil Relation Group kasama ang Joint Task Force NCR para commitments of dedication nito sa pagsuporta sa programa nito ng Kabalikat Bloodletting Program na katuwang ng pagkamit ng National Blood Service Act. Samantala, bibigyan din ng parangal ng Rotary Club of Manila Quiapo Central ang DWWD Katropa Radio ngayong gabi para sa pagiging active media partner nito sa propaganda o pagpropromote ng peace and inter-religious understanding. Pagpapatunay lamang ito na ang CRS-EFP ay isang mahalagang unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay, muna congratulations po sa ating lahat. Siyempre, sa Civil Relations Service, Armed Forces of the Philippines. Particular po,
kay Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, Philippine Army, siya po ay tumanggap ng parangal, At siyempre sa DWDD, congratulations po. Simula po siyempre sa ating Commander Siare sa AFP, Major General Benvenido Datuin Jr., sa ating Group Commander, Major Alvin M. Maneja, Philippine Army, sa ating Deputy Group Commander, Station Manager, Captain Aladin Almendras, Philippine Army. Congratulations! Yan siyempre, Kaya napakaganda po na yung paglilingkod, yan, katulad po ng mga parangal, ay napakahalaga po niyan. Nagbibigay po yan, mataas na moral, sa ating pong hanay, na talagang nandun po yung kaakibat, talaga yung sakripisyo para sa public service. Di ba, Redentor? Oo nga. Oo nga. Binabati po natin, lahat, simula po sa mga tagapakinig. Yan, siyempre, mga tagapakinig natin, Redentor, yan yung talagang bumubuhay sa ating himpilan. At yung pagbibigay nila ng inspirasyon para mas makapaglingkod pa tayo, ay yan doon lagi yung Redentor. Lahat po ng kawani, announcers, technical, lahat dito po sa ating, pati na po yung mga di ba, yung mga nagpa-practicum sa atin na malaking bagay din, malaking tulong, di ba? At lahat po ng mga volunteers, yung mga grupo na talagang umaagapay po sa Armed Forces Radio. At Tropa DWDD, biglang balita, Redentor. Kasalukuyang itinatayo ngayon ng Department of Public Works and Highways, Quirino District Engineering Office sa lalawigan ng Quirino ang dalawang bagong tulay. Ang mga proyektong ito ay ang Dacoraban Bridge number 5 at number 4 at number 5 sa kahabaan ng Cordon Aurora Road sa nasaklaw ng Junction Dumadbato Aurora boundary. Ang parehong tulay ay may haba na 21.6 na metro at inaasahang mapapaigting ang pagbiyahe ng mga pangunahing serbisyo sa lugar at magsisilbi din itong ugnayan ng lalawigan ng Aurora sa kabuuan ng Region 3. Kabilang sa mga proyekto ang probisyon ng slope protection structure at mga detour road upang magsilbing alternatibo habang ginagawa ang proyekto. Ayon kay District Engineer Maripel Ande, ang paggawa ng dalawang tulay ay nagsimula nitong Pebrero at inaasang makukumpleto sa third quarter ng taong kasalukuyan. Ang Derocaban o ang Deroraban Bridge number 4 at Deroraban Bridge number 5 project ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Okay, yan po naman ang biglang balita ni Redentor Oro. At napakahalaga po ng mga proyektong yan, lalong-lalo na doon sa mga lugar, sa mga probinsya, yung farm to market road, sa katulad yan, tulay, malaking bagay yan kaysa mamamangka, lalango yung mga kababayan natin, di ba? Lalo na doon sa pagbibiyahe ng kanilang mga produkto, local products, malaking bagay po yan. At doon po naman sa mga local government units, na isa po doon sa ating tinututukan, lagi natin papaalala yan, malaking bagay po, lalo na ito ating himpilan, hindi naman po pansarili natin, yung ating pong pag-monitor, yung audit ng mga accessible features po na dapat ay katulad po sa mga bus, mga terminals, andyan, lalo na sa mga local government units, yung mga rampa, Redentor, kasi yung batas pambansa 344, ilang dekada na rin yan panahon pa ni Pangulong Cory Aquino, batas na yan, but hanggang ngayon, di ba? So dapat ito ay full implementation na dapat, hindi na po tayo nagpapaalala sapagkat ito po ay batas na dapat po talagang i-implement, katulad sa mga local government buildings, sa mga munisipyo. Meron ibang munisipyo po na napuntahan natin, kahit di ko po nakikita, alam ko po na walang rampa kasi sa hagdan ka dadaan, di ba, Redentor? Oh. At
tulad po ni Redentor, ito, napapractice na po sa akin to, pagsama-sama sa akin, na maging siya ay mabusisi doon sa mga lugar na kanyang pinupuntahan kung ito po ay merong accessibility features, no po? At dapat nasusunod na ito. Hindi po ito dahil tayo nangungulit para po sa ating pansarili, ito po ay para sa kapakanan ng lahat. Sabi ko nga po, kung may wheelchair ramp, halimbawa sa isang lugar na ang wheelchair ay makakarating po yung first floor, second floor, third floor, ay kaya may elevators, no? Malaking gaan din po ito doon sa mga tao, mga magulang o kung anak na mayroong mga magulang na may kapansanan, hindi na po niya problema para dalhin sa ganung lugar yung kanyang magulang o yung kanyang anak. Lalo po dun sa mga nag-aaral, Redentor, di ba? Yung accessible education, access to quality education. Paano makaka-access sa quality education, Redentor, kung walang accessible transportation? Di ba? Oo nga, di ba? Isingit ko lang dali, baka makalimutan ko lang. Ayoko nung singit Iniimbatahan tayo, Caramel, bukas ng DOST sa kanilang event na gagawin. DOST Balik Scientist Convention, at ito'y gaganapin bukas, Oktubre 26, ganap na alas 9 ng umaga at magtatapos alas 4 ng hapon. Ang naturang venue ng naturang event ng DOST ay PICC o Philippine International Convention Center, at inaantay tayo, Caramel, bukas alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. Yeah. Okay, maraming salamat po sa DOST, siyempre sa Saigon Mega Manila na silang partner ng DOST, no, ng mga mamamahayag. Ito po yung pinangungunahan ni Ate Esther Gallardo. Ayan, ang mabuti, mahusay, mabait, magaling na Pangulo ng Saigon Mega Manila, Ate Esther Gallardo. Magandang evening sa lahat-lahat po ng opisyales at mga members ng Saigon Mega Manila. Ito po yung Science Journalist of Mega Manila na nakabit po dyan sa Department of Science and Technology. Naman balik scientist, napakaganda, ka-attend na rin ako dyan sa kanilang yung balik scientist program na ito, no? Napakaganda dahil alam nyo kung ito lang ay lalo na po yung mga estudyante, no, na hindi pa preparado para kung ano ang kukunin nyo po mga kurso or yung line of expertise na inyong gusto makamtan, no? Halimbawa, pagiging agriculturist, no? Redentor, ang daming mga programa para ikaw ay maging bahagi ng mga pag-aaral sa ibang bansa bilang scientist, no? Nakakatuwa sila, Caramel, mga batang-batang matatalino. Hindi naman, batang-bata lang yung namit mo, mga bagong scientist, pero mas marami yung nagbabalik scientist na talagang sila lahat ay, kumbaga, tagumpay na sa kanilang field of endeavors kung saan sila nakalinya, ano? Yung sa mga nuclear scientists natin, meron na marami na nagbabalik balik scientist na program na ito, na yung mga pinag-aral sa ibang bansa at mga iba nag-stay na doon, bumabalik sila para tulungan yung ating pamahalaan. At yung sinasabi mong mga bata, ito yung mga nag-aaral pa na nagkakaroon ng mga invensyon na ang sinasabi ko, yung mga mag-aaral na dapat po, yan nga lagi nating sinasabi pag meron pa tayong balita tungkol sa Department of Science and Technology, yung mga bata, katulad halimbawa yung mga mag-aaral itong SEM na to dahil semestral break no? Pwedeng mag-enroll at maaaring first time na mag-enroll. Siguro ang advice natin, aralin nyo yung mga kurso, no? Mga Bachelor of Science na talagang aakma at marami pong programa ang gobyerno katulad yung BS Agriculture, yung tungkol sa agrikultura, yung fisheries, mga pag-aaral tungkol sa fisheries, sa agriculture, lahat na yan ay malaki ang tsansa, Redentor, na sila ay magtagumpay sa kanilang larangan dahil doon sa mga inisyatiba na pinag-aaral pa after makagraduate ka, kung talagang magkukwalified ka doon sa programa, ay pwede kang ipadala sa ibang bansa.
Meron pa nga dyan na, after second year, third year ka ng agriculture, BS Agriculture, pwede ka lang mag-aral, magpatuloy na iyong pag-aaral sa Japan. Ang daming mga kaya nga, yung iba kasi mga bata, akala nila pag sinabing agriculture, yapak at aapak sa Pag nakita nyo po yung modern agriculture, yung sa Japan, pagbaba niya doon sa mamahaling kotse, lilipat lang siya doon sa mga traktore, di ba? Hindi na siya Trakturang naka-aircon. hindi siya parang- dumaan sa hindi siya yung tumapak doon sa putik, di ba? Tapos tumapak nakabota. At hindi po kayo ito talagang hindi po naman kayo yung mag-aararo. Yung BS Agriculture graduate ka, di ba? Natural po, tapos nag-doctorate ka pa. Kayo lang po ang mag-aaral kung paano magiging malusog ang lupa, yung mga tamang itatanim, ganyan po yun hindi po kayo yung mag-aararo. Meron pong farm workers, di ba? Kaya namamali ang marami nating mga kabataan na gusto pagkatapos ng high school, computer science. Ayan. Natambak na siya dami. Pero okay pa rin dahil napapanahon po ang marunong ka sa computer, di ba? Pero yung mga linya ng iyong gustong maging expertise ay mas in demand yung ang linya mo ay tungkol sa agricultural tungkol sa agrikultura, Redentor. Ikaw ba nung bata ka, hilig mo na maging nung bata ka pa? Bilang kahit sa ngayon ikaw yung media, mamamahayag. Ano yung naging gusto mo po nung araw? Kasi Caramel, ang tinirahan ko sa Bacolod City, Negros Occidental, syudad na. Ganun. Nung nga panahon na yun, scriptwriter yung tatay ko sa isang Kaya wala kang kabalak-balak. Wala akong balak na magtrabaho sa bukid. Madumi yung bukid din. Pero ang daming pera ron. Oo, talaga. Diba? Parang yung tinulungan kong kaibigan, yung may pamangkin ko. baka ka na, parang Yung maligid tinulungan na, kong parang pamangkin ko na Pero hindi ipasok mo tapos-tapos sa sigurado trabaho meron. sa Pasig. Oo. Tapos siya ng agricultural. Sumama ang loob ko. Pagkatapos niyang, okay na sana Okay na, maganda na yung pagkakapasok ko sa kanya sa opisina Biglang sabi sa akin, Kuya Reden, mag-resign ako rito at ipagpapatuloy ko yung natapos kong agriculture sa Bicol Region. Ayan. Bakit naman? Pagpapatuloy niya. Kasi siguro nakita niya yung hindi lang tungkol pera, yung kahalagaan. Kasi tayo nga ay, at maraming programa gobyerno, lalong-lalo na dito sa pang-agricultural na tapos yung sa DOST nga napakadami. Kaya yung kailangan yung maipakita natin doon sa mga kabataan sa pamamagitan po ng ating palatuntunan, tulad nung talagang tinatalakay natin meron tayo kasing segment noon dati sa programa natin, yung kaibigan ko sa siyensya at teknolohiya noon ay natatalakay natin yan. Nag-guest tayo ng mga taga Philippine Science High School na kung saan at iba pang mga departamento, pati yung sa PNRI, yung Philippine Nuclear Research Institute, na kung saan, nga, iba yung iniisip ng mga tao noon, buti ngayon kahit pa paano na ipapamulat na ang nuclear energy power ay hindi para lang pamuksa. Ito ay kumbaga kasama na sa buhay ng tao na magkaroon ng nuclear energy, kung saan ginagamit sa iba't ibang medisina, sa business, kung saan-saan, Redentor. Kaya hindi lang po ito na nakagis na natin kasi nakamulatan at kulang sa paliwanag na ito ay pamuksa, kung ito katulad yung naging balita mo isang araw na may balak na kumaas pa ay mabubuksan at magtatayo pa ng iba't ibang nuclear power plant sa ating bansa. Sana magkaroon bawat island group, Luzon, Visayas, Mindanao, na magkaroon nito para talagang mura. Yung maging competitive tayo lalong-lalo na sa business, kasi yung ibang bansa naman, di ba? Tsaka sa tagal na ng mga bansang gumagamit ng nuclear power plant, tila 2, 3 lang yung nagkaroon na aksidente pa po yun, hindi talagang dahil dun sa talagang may problema sa pagpapatayo niya na talagang delikado. Yung iba, di ba, yung nangyari lang, natatanda ko niyan sa Europe, mayroong isang nagka-problema, tapos yung sa Japan,
lahat naman, wala po. Sa Amerika, wala naman naging problema. Nuclear power plant yung ginagamit nila. Di ba? Nuclear energy. So, siguro, mapag-aralan yan. Isa yan dun sa magiging daan upang ang ating bansang Pilipinas ay umangat, no? Kasi yun lang talaga nakakapigil, Redentor. Siguro, kahit naman tayo yung walang paningin ay nakakabasa naman tayo ng tungkol dyan. Kaya naibabalita natin, no, naipapaalala natin na talagang hindi po ito sa pagkakaalam na ito ay pamuksa lamang ang po pwedeng paggamitan ng nuclear energy, no? Yan, may kilala akong graduate sa West Point na ang kanyang is nuclear engineer, si General Manolo Diamante. Yan. Na naging kaibigan din natin dahil dun sa Guardians, no? So, yan, iglang balita, Redentor. Paglalagay ng SRP sa mga karning baboy o karning manok at baboy, posibleng ipatupad. Tinitignan ng mga otoridad ngayon ang posibleng pagtatakda ng Suggested Retail Price o SRP para sa mga karning baboy at manok. Layo nitong matiyak na tama ang presyo at maproteksyonan ang karapatan ng mga mamimili. Ayon sa National Federation of Hog Farmers, kabilang sa mga ipinapanukala ang pagpapataw ng 200 piso sa SRP sa kada kilo ng baboy na kasalukuyang may farm gate price na 130 piso bawat o kada kilo. Ang manok naman na may farm gate price na 75 pesos kada kilo ay posibleng lagyan ng SRP na 125 pesos kada kilo. Gayunman, nakatakda pang isapinal ng mga otoridad ang naturang SRP sa karning baboy at manok. Okay, suggested retail price ng mga pangunahing produkto, napakahalaga po niyan. Kaya lang iba umaalmay dahil iba naman din daw yung sa iba-ibang lugar, iba-iba rin ang presyo, dahil nga doon sa, di ba, yung farm price nung nung halimbawa ng chicken, biniyahe, medyo malayo, mahaba, iba pa rin. So, pero kung kinakailangan talagang ma-regulate, tama lang na may SRP, yung suggested retail price ng mga pangunahing produkto, no? Unang-una sa kanilang baboy, sa kanilang manok ay talagang kailangan. At sa papadating na Christmas season, abay baka mas tumaas pa yan, Redentor, di ba? Kaya kinakailangan mabantayan talaga ng ating pamahalaan at siyempre makibagay din siguro yung ating mga producers, no? Yung mga poultry raisers, no? Lahat ay magtulong-tulong para hindi naman maging pahirap sa mga kababayan natin at sa atin mismo rin to, di ba? Na maging maayos po yung pagbebenta sa tamang halaga. Wag po kayong maging mapagsamantala. May penalty rin to, di ba? Pagka mapagsamantala ka, no? Yung pagsamantalahan. Oo. Huwag kayong mapagsamantala, no? Pwedeng pagsamantalahan yung pagtulong. Di ba? Pag kayo tutulong, pagsamantalahan nyo na yung pagtulong. Pero yung panggugulang, huwag naman. Di ba? Ayan. Kaya, biglang balita ulit, Redentor. Suspendido ang road repair sa North at South Luzon Expressway sa Todos Los Santos at araw ng mga patay sa susunod na linggo. Ito, ayon sa Department of Transportation o DOTR, ay upang hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko kasabay ng inasang pagdagsa ng libu-libong biyahero papasok at palabas ng Metro Manila at mga probinsya. Magdaragdag aniya ng toll votes sa NLEX at SLEX habang magdi-deploy ang Interagency Council for Traffic na mga drop-off zone sa paligid ng mga sementeryo sa Metro Manila. Bukod pa ito sa mga traffic personnel na i-deploy upang tumulong sa lokal o sa local government unit sa traffic management.
Okay, yan po naman, biglang ulat ni Redentor Oro. At binabati po natin yung ating mga kaibigan. Makakasama po natin bukas sa ating meetings, audit and access team ng MMDA. Sila Miss Cristel Gomez, magandang evening. Si Chinky Solano, magandang evening. At syempre, ang Pangulo ng PINATE, ang Philippines International Network on Accessible Tourism, Miss Veneranda Mateo ng Valenzuela. Magandang evening, Benny. Kagabi, hindi kita na-contact, sorry. Rel, lagdag ko rin. Oh, yung bakit? Accessibility Audit Team, Accessibility. ASIC, Assistant Secretary Roberto T. Almadin, Assistant General Manager for Operation ng MMDA. Yan. Yes, yan po yung bali lead natin sa accessible yung access audit natin, yung ating Assistant Secretary for Operations ng MMDA. At siyempre si Don Pradejas, yung ating focal person ng MMDA na kasama din natin. Ang kasama sa ating audit team ay ang National Council on Disability Affairs, sa pamumuno po ng MMDA siyempre, NCDA, ang ating PINATE, ang ating pong United Architect of the Philippines, at Department of Transportation, LTFRB, LTO, at mga organisasyon ng PWD. In preparation po ito para sa darating na Todos los Santos, All Saints Day, para po maging magaan ang biyahe natin, no? Siyempre, terminals ang pupuntahan at ika nga, kung terminal to terminal, doon ka bababa, doon ka sasakay. Kaya kailangan po maayos at accessible ang inyong mga comfort rooms, ang inyong mga waiting areas, kinakailangan po yan dahil yan po yung itinatadhana po ng batas. Batas Pambansa 344. Napapanahon po na ipaalala natin sa ating mga, lalong-lalo na po yung mga bus companies na may sariling terminals, at isusunod po namin, okay lang po naman namin ipaalam para makapaghanda-handa kayo. Susunod namin po yung mga bagong terminals dito sa Southern Luzon, outside of Metro Manila. Alam natin, meron dyan. Kasi ganun po ang ginagawa na po ng ating pamahalaan na yung mga bus terminals ay hindi na po dito sa loob ng Metro Manila. Outside of Metro Manila, alam po, meron dito yung manggagaling po ng North, meron dito sa Marikina at pating Valenzuela, ganyan. Kaya yan po sana ay pagtulong-tulungan ng ating mga bus companies, na yan po naman ay hindi malaking bagay para sa inyo na kung maglagay po kayo ng mga accessible na comfort rooms, waiting areas, at mismo yung inyong mga bus kung po pwede, kaya lang mahabang panahon pa ang Redentor, kasi talagang medyo ang accessible transportation ay sa lang po, sa mga modernong bansa pa natin makikita, katulad sa bansang Amerika, sa Japan, dito po sa Pilipinas. Pero hindi na po yan pangarap, hindi na po yan panaginip. Mangyayari na po yan kasi meron po mga kumpanya ng transportasyon gumagawa ng mga sasakyan na ang design po nila ay PWD friendly na po talaga. PWD friendly, katulad po yung ilo-launch pa. Hindi ko masyadong nakuha yung detalye. Yung Comet, isang kumpanya po ito ng gumagawa ng accessible na behikulo, ay alam ko may inilaunch sila or ilo-launch dito from Valenzuela to SM North, dito sa may bahagi po ng City Hall, na talaga accessible po yung kanilang sasakyan. At ito po ay pinatatakbo po ng solar power, electric, tsaka iba electric pa, yan, Redentor.
ang ating mga pinag-usapan at naibalita sa gabing ito. Ayan, paalam ka na, Redentor. Ako po ang iyong lingkod, Redentor Oro Mami, po. babatiin ka. Hanggang arangkada ka. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa loob ng isang oras, ika-7 hanggang ika-8 ng gabi kasama kayo dito. Salamat po. Yes, at yan po naman ang kasamang Redentor Oro sa kanyang maraming salamat sa iyong mga balita at siyempre din sa mga gumawa ng ating ibinalita. Salamat no sa ating news department. Napakahalaga po niyan. Lalong-lalo na po yung ating balitang militar. Napakahalaga po niyan para lalo nating maipaabot sa ating mga tagapakinig ang kahalagahan ng mga ginagawa po ng ating hukbong sandatahan ng Pilipinas. Okay. At congratulations po sa lahat-lahat ng awardees na bahagi po ng Civil Relations Service, particular po siyempre DWWD sa pangunguna po ni Major Alvin M. Manaya, Philippine Army. Pansamantala po tayo magpapaalam. Salamat Redentor Oro at sa ating Technical Director Sergeant Dexter Urata. Sundan ang palatuntunan Pilipino muna na Kuya Atong Balatong. Salamat po sa ating Commander si RSIFP, Major General Benvenido Datuin Jr. AFP, sa ating Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. AFP. Ito po ang inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino sa Pascual po, para sa programang Kasama Ka, Kaibigan. Ito ang DWWD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio.